Nagsagawa ng wreath offering ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa libingan ng mga bayani bilang bahagi ng pagdiriwang ng Peace Consciousness Month. Kinilala rin sa aktibidad ang mga nagtaguyod ng peace process sa bansa. Yan ang ulat ni Benji Durango. Nakita namin na more than 90% na po yung obligations po natin. Positibo si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. na matatapos sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rebelyon sa bansa. Ibig sabihin, nung binuksan po natin ng 2019, na-re-engage po natin ang kapatiran at nagkaroon na po sila ng tinatawag na mga socio-economic engagement. Para sa New People's Army at Cordillera Party Liberation Army ni Father Balweg, trabaho, kabuhayan, edukasyon at iba pa ang kasama sa 70% kasunduang ito na naibibigay na ngayon ng gobyerno. Ang pinag-uusapan natin po ngayon is kabuhayan. Dahan-dahan pero inaasahan ni Galvez na magiging ganap na ang kapayapaan sa bansa bago bumaba ang Pangulo. Sinasabi nga ng ating mahal na Presidente, hindi lang ito trabaho ng overnight, ng pangbuwanan lang o panglingguhan lang. Ito ay trabaho ng panghabang buhay. Pero hindi ito trabaho ng iisang administrasyon. Pinagsama-sabang pagkilos ito buhat pa ng panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na unang nagbukas ng pakikipagkasundo sa mga rebelde noong 1976 sa pamamagitan ng Tripoli Agreement. Sinundan ito ng Final Peace Agreement noong 1996 sa ilalim ni dating Pangulong Fidel Ramos. May naging bahagi rin dito ang Pinoy administration na siya namang unang nagtaguyod ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na niratipikahan naman bilang Bangsamoro Organic Law sa panahon noong nakaraang administrasyon. Ang kanilang mga naging ambag sa peace process sa bansa muling kinilala sa ikatlong pagkakataon ngayong araw kasabay ng taunang National Peace Consciousness. Isang wreath offering ang isinagawa sa libingan ng mga bayani. Unang inalayan ng bulaklak ang puntod ni dating COMELEC Commissioner Heidi Yorak na itinuturing na pioneer sa peace process. Nag-alay din ng bulaklak sa puntod ni dating Pangulong Fidel Ramos bago nagbigay pugay sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. The major gains achieved under the Bangsamoro peace process as a result of the peace-building efforts which began during the term of the late President Marcos Sr. and is now being continued by his son, President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Manila Memorial Park naman sa Parañaque, inalayan din ng bulaklak ang puntod ni dating Pangulong Cory at Benigno Aquino III at si Ambassador Manuel Yan Sr. na may malaking bahagi rin sa pagtalikod ng mga rebelde sa armed conflict sa bansa. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.